Gandang araw mga kaibigan. So, ito ngayon yung ano natin, Honda Click. Naka-open siya. Ngayon, yung nakalagay dito ngayon ay 13 grams straight. Tapos, itong kanyang center spring ay papalitan natin ng 1K. Susubukan natin kung maganda siya sa arangkada. Yung setup niya ngayon kasi, kumbaga, gusto ko yung may arangkada siya. Pwede kang mag-overtake, pero kapag may angkas na, alam mo yung humihiyaw siya o maingay na siya. Dahil nga magaan yung bola natin, mas mabilis tong umikot. Pero kapag may angkas ka na o meron kang mabigat na dala, parang nahihirapan siya na umarangkada. Bale, tanggalin muna natin siya yan at gamit tayo ng impact drill. So, ito pala yung impact drill natin. Ayan, check nyo na lang sa description para sa link kung gusto nyo na rin ganito. Kompleto na rin siya nung mga ito, pantanggal, kaya wala na kayong iisipin. Okay, tanggalin muna natin to. Bali, ito yung mga 13 grams natin na bola. So makikita nyo, ayan, medyo madumi na. 1 week pa lang naman to, pero ewan ko ba't ganito kadumi. Next naman natin ito, gamit tayo ng 9mm. So ayan, nakita natin, medyo madumi na rin pala talaga. Mamaya pupunasan na lang natin dahil wala tayo nung panglinis para medyo mabawasan man lang yung dumi. So, tanggalin muna natin to para mapalitan natin yung center spring. Bali gagamit tayo ng 39. So hawakan lang natin para hindi siya tumalsik. So yan siya. Ito yung spring natin na 800 o stock. Ito naman yung ipapalit natin na JVT center spring. So 1K siya. Mas matigas to at sabi maganda daw to na pampa-arangkada at pang uphill. Linisin muna natin yung mga pyesa bago natin ibalik. So balik lang natin. Tapat lang natin dito. Saka natin ibalik. So nasa loob na yung 1K natin na center spring at tigbitan lang natin. Okay guys, subukan naman natin ngayon yung ating setup. Bali, nandito na yung 13 grams straight na bola tapos center spring na 1K. So, yung dati, gamit ko stock na 800 na center spring. Yung total ng fuel consumption natin, ang average niya ay nasa 44 or 45. Ayan. So, reset lang natin. Biyahe tayo ng konti, tignan natin yung magiging fuel consumption niya. Ayan, reset lang natin yung trip A. Yan, yun, reset na. Okay. Yung weight namin, kasama ni OBR siguro, nasa 150 kilograms yung total. Kaya tingnan natin yung magiging fuel consumption naman itong setup na ginawa natin. Ito na nga guys, at nakauwi na tayo. Bali, yung performance ng ginawa nating setup ngayon, natuwa lang ako kasi maganda yung naging takbo niya. Lalo na kapag gitna, may OBR din ako. At sinubukan namin sa paakyat. Bali sa paakyat, maganda kasi hindi siya kumbaga nahihirapan. So yun nga, isa pa, pag sa diretsyon daan na siya, so kahit hindi na ganun kapiga yung ating silinyador o yung throttle, ay nasusustain pa rin niya yung bilis ng motor natin. Kung halimbawa nasa 40 tayo o 50, hindi siya ganun humihiyaw. Ayan, ngayon tingnan naman natin yung naging fuel consumption niya. At yung tinakbo natin, ayun, nasa 6.3 kilometers. So bale, yung kanyang fuel consumption ay ayun, 44.7 kilometers per liter.
So parang hindi siya gano'n nagbago. Kung maalala nyo kanina, nakita natin 44.8. Naglalaro lang sa 45 kilometers. Yun, medyo siguro point something lang na tumakaw sa gasolina, pero parang di naman din gano'n ka-significant. Pero yun nga, ang kagandahan lang ng setup natin ngayon, sa pagdating sa arangkada, yun, mas mabilis. Pagdating sa gitna, hindi siya ganun kahiyaw. At hindi ko pa sinubukan sa dulo, pero feeling ko naman, kumpara dun sa dati nating setup, mas mabilis siya ngayon. Ayan, tignan din natin siya kapag halimbawa, ginamit na natin siya sa pang-araw-araw natin na pagpunta ng trabaho. Bali, 40 kilometers din yon. Balikan na yon. Kaya yun, tignan natin yung magiging performance niya. So kung gusto nyo pa ng ganitong mga video, subscribe lang kayo, like nyo din tong video at share nyo na rin. So, yun lang. Bye!